Part 6. Ilang oras pagkatapos ng nangyari sa cafeteria ay pinatawag silang tatlo ni Manager Sian, na hindi naman ikinagulat ni Leah at Belinda dahil maraming nakakita sa insidente. So, what was that? I already warned all of you the last time na nagkasagutan kayo, but now, you all did something again at mas malala pa. Sobrang daming nakakita and for God's sake, you all are professionals here, pero nagsabuyan kayo ng tubig na parang bata. Sa kabila ng mga sinabi ni Manager Sian ay walang nagsalita sa kanila. Walang magsasalita. Manager Sian seriously asked. Pinanindigan ni Belinda at Leah na huwag magsalita, pero napatingin silang dalawa kay Chrysel nang siya'y magsalita. Sila naman ang nauna, Manager Sian. Really? And now you have the courage to talk? What the hell? Natatawang sabi ni Leah at umirap pa. Belinda immediately held Leah to stop her. Belinda knows that the three of them have faults kaya mas maigi na manahimik na lang, pero napasinghap na lang siya nang lumapit sa kanila si Chrysel. Talagang magsasalita ako. Naupo lang naman ako roon at gustong kumain, pero ano? Pinagtulungan niyo akong dalawa. So, natarante si Belinda nang tinanggal ni Leah ang kamay niya na nakahawak rito at hinarap si Chrysel. Leah. Crop the act, Chrysel. Nagbabait-baitan ka because Manager Sian is here. Why don't you tell him what you are accusing me and Belinda of? Tandang padamdam panipik. At ngayon, nag-iimbento ka ng, the two of you, shut up. Natigil sa sagutan ang dalawa sa biglang pagsigaw ni Manager Sian. Natahimik ang dalawa, pero nag-irapan naman. Halos sobrang pagod ni Belinda pagkatapos silang pag-alitan at pagsabihan ni Manager Sian. At dahil napatagal sila sa opisina ni Manager Sian, hindi nila nagawa ang trabaho nila. The three of them needed to have overtime at bilang parusa sa ginawa ay dinagdagan ni Manager Sian ang mga trabaho nila. Laking pasalamat na lang ni Belinda at parehas na tahimik na ang dalawa. While working, Belinda couldn't help but look at her phone. Gabi na, pero wala pa ring tawag o text si Van kahit na sinabi nitong tatawag at magte-text ito. Gusto niyang siya na lang ang tumawag, pero nagdadalawang isip siya dahil baka masyado itong abala sa ginagawa at makaistorbo siya. Kahit sobrang saya niya sa nangyayari sa kanila ay hindi pa rin nakakalimutan ni Belinda na may limitasyon siya. Kinaumagahan ay mayat maya niyang tinitingnan ang phone niya habang nagtatrabaho. Wala pa rin kasing natatanggap si Belinda na message o kaya tawag kay Van. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang magpadala ng mensahe. Belinda, are you still busy? Ayaw ni Belinda na magmukha siyang uhaw, pero hindi na mapigilan ni Belinda ang sarili. She even tried to call Van, pero walang sumagot. Hindi tuloy alam ni Belinda kung anong iisipin. Are you sure? Gabi na, Leah asked when Belinda said that she wants to visit her lola. Instead of going home after her work, naisip bigla ni Belinda na dalawin ang lola niya habang naghihintay pa rin ng message mula kay Van. Dahil wala naman siyang sariling kotse, kailangan pang maghintay ni Belinda ng taxi, medyo matatagalan nga lang dahil alam niyang kaunti na lang ang dumaraan doon sa ganoong oras. While waiting, may tumigil na kotse sa harap niya at kahit hindi pa nito binababa ang bintana, alam niya na si Manager Sian iyon. Nakasigurado nga siya nang bumaba ang bintana at nakita niya mismo si Manager Sian. It's late. Hindi ka susunduan ng asawa mo? He asked. Out of the country po siya and may iba pa po akong pupuntahan. Oh, so where are you going at this hour? Tanong ni Manager Sian bago binuksan ang pinto. Alang-inang ngumiti na lang si Belinda nang lapitan siya ni Manager Sian. Bibisitahin ko po ang lola ko. Really? Saan yan? Ihatid na kita. Mabilis na iniwagayway ni Belinda ang kamay sa dibdib niya habang umiiling. Naku po, hindi na po. May mga taxi pa namang dumaraan dito kaya. Come on. Isipin mo na lang pambawi ko sa'yo to the last time. Remember sa site, tapos noong mag-lunch tayo na imbes na ako ang manglibre ay si engineer ang nanlibre. Napakamot si Belinda, pero po kasi, fair na. Ihahatid na kita. Binuksan ni Manager Sian ang pinto ng kotse niya. Come on, Belinda. Wala naman akong masamang gagawin sa'yo. Ihahatid lang kita. Halos umawang ang labi ni Belinda nang marinig iyon. Hindi ko naman po iniisip na may masama kang, then let me. Please. Kinagat ni Belinda ang labi at saka sumakay.
Manager Sian is her boss kaya hindi nito gusto na ganoon ang isipin nito. Tahimik lang si Belinda sa kinauupuan niya, pero si Manager Sian ay ilang beses na tinignan si Belinda. "So, your lola needs to stay in the hospital." Naputol ang katahimikan ng magsalita si Manager Sian. Kaunting gulat ang namayani sa mukha ni Belinda sa narinig dahil ilan lang naman ang nakakaalam sa lola niya. Hindi niya akalain na alam ito ni Manager Sian. Opo, kailangan kasi siyang bantayan at monitor ng mga doktor. Lumalala na rin kasi ang cataract at diabetes niya, dumagdag pa na high blood siya. Sinong gumagastos? He asked, which made Belinda uncomfortable talking about her lola. Ako lang po. Nag-iwas ng tingin si Belinda pagkasabi noon at tinignan ulit ang phone niya na hanggang ngayon ay walang natatanggap na message o tawag mula sa kanyang asawa. Hindi ka ba nahihirapan? Muling napatingin si Belinda kay Manager Sian sa narinig. Hindi po. Saka kahit kailan ay hindi pa hirap sa akin ang pagpapagamot sa lola ko. Sa Divine Hospital na lang po, Manager Sian. Pagtatapos ni Belinda sa usapan at umaasa si Belinda na nakuha ni Manager Sian na ayaw niyang pag-usapan ang kalagayan ng lola niya, lalo na kung tungkol sa pera at paghihirap. I'm sorry. I think, obra na naman ako. Belinda bit her lips when she heard that. Sorry kung ganoon ang dating sayo. Sa totoo lang po kasi, hindi ko gustong pinag-uusapan ang tungkol kay lola. Para sa akin sobrang hirap na isiping nahihirapan siya sa hospital. Hindi na napigilan ni Belinda ang sabihin ang gusto niyang sabihin. Manager Sian glanced at her while driving and then smiled. You're so kind, Belinda. I can't believe you're supposed to be groom cheated on you, he suddenly said, causing Belinda's jaw to drop. Po, gulat na tanong ni Belinda. Manager Sian smiles and stops the car. We're here. Sambit nito kaya napasulyap si Belinda sa labas. Paano niyo po nalaman? Dapat ay lumabas na agad si Belinda, pero hindi nito mapigilan ang itanong iyon gayong talagang nagulat siya na alam nito ang nangyari sa kasal niya. I just know, Belinda. Puntahan mo na ang lola mo. Gustong malaman ni Belinda ang sagot sa tanong niya, kung paano nito nalaman, pero sa huli ay tumango na lang siya at tuluyan ng umalis para puntahan ang lola niya. Nagiging mabuti naman na ang lagay ng lola mo sana magtuloy-tuloy at makalabas na siya. Napangiti si Belinda sa narinig mula sa doktor, salamat po, Doc. Kung may mga kailangan pa para kay Lola, ay message o itawag niyo lang po sa akin. Walang pakialam si Belinda kung maubos ang perang inipon niya. Ang pinakagusto niya sa lahat ay ang makitang malakas ang lola niya, na siyang kaisa-isang taong nagpalaki at nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Ang Lola Sylvia niya ay ang ina ng mama ni Belinda. Pati ang lola ni Belinda ay hindi alam kung nasaan ang mama ni Belinda dahil noong nag-divorce sila ng papa ni Belinda ay tuluyan itong umalis at lumayo. Belinda looked at the picture frame sa side table ng lola niya. It's her mom's picture. Sa totoo lang, hindi na gusto ni Belinda ang makita ang mama niya dahil hindi man lang ito nag-alala sa kalagayan niya. Ang rason kung bakit gusto ni Belinda makakalap ng balita tungkol sa mama niya ay dahil sa lola nito. Iyon ang rason kaya nagtatanong ito sa papa niya baka sakaling may alam ito, pero mukhang wala itong balak sabihin sa kanya. Belinda sighed when she remembered the last time she visited her papa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang pumayag ang ama niyang putulin ang koneksyon nila dahil sa pera. Dalawa ang hiling ng lola ni Belinda. Ang may kasal si Belinda at malagay sa tahimik, sunod ay ang may akap si Rita, ang mama ni Belinda. Nagawa na niya ang isa, ang sunod ay ang huli, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang alam tungkol sa mama niya. Apo, napangiti si Belinda nang makilala agad siya ng lola niya dahil sa haplos sa mukha ginawa niya. Nagiging mabuti na ang lagay ng lola ni Belinda, pero hindi ibig sabihin ay nagiging mabuti na rin ang mata nito. Dahil sa diabetic ang lola niya ay hindi ito pwedeng operahan sa mata para maging maayos ang paningin ng lola niya. Opo, lola, ako po to. Niyakap agad ni Sylvia ang apo niya at hindi mapigilan ang pagngiti. Ang apo ko, masayang ani nito kaya natawa na lang si Belinda. Kasama mo ba ang asawa mo? Nasaan siya? Hinawakan ni Belinda ang kamay ng Lola Sylvia niya nang humiwalay ito sa yakap. Pumunta po siyang ibang bansa dahil may aasikasuhin doon. Ayos ka lang ba? Maayos ba ang trato niya sayo? Sobrang bait niya, Lola. Ang swerte ko kasi nakilala ko siya.
Belinda said at walang pagsisinungaling iyon. Para kay Belinda, sobrang swerte niya na nakilala niya si Van sa magulang pangyayaring iyon. Siguro kung wala siya hanggang ngayon ay umiiyak pa rin ito sa ginawa ni Danilo sa kanya. Masaya akong marinig yan, Apo. Pero hindi ba gabing-gabi na? Galing ka pang trabaho, hindi ba? Hindi ka ba pagod? Humigpit ang pagkakahawak ni Belinda sa kamay ng lola niya. Opo, gabi na, pero hindi pa po ako pagod. Ikaw, hindi ba bawal sa'yo ang magpuyat? Bakit gising ka pa? Natigilan si Belinda nang makita ang biglang pagdaan ng lungkot sa mukha ng Lola Sylvia niya. Iniisip ko lang ang mama mo. Kung nasaan na kaya siya at kung maayos ba ang lagay niya. Ilang taon na ang nakalipas, kinasal ka na rin, pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita sa kanya. A part of her hates her mother for leaving her and her lola. Lalo na tuwing nakikitaan niya ng lungkot ang mukha ng Lola Sylvia niya. Halos mangilid na ang luha sa mata ni Belinda nang magsimulang magkwento ulit ang lola niya tungkol sa kabataan ng mama ni Belinda, hanggang sa umiyak na ang mama ni Belinda habang nagkukwento. Her lola always like this. Magkukwento tungkol sa mama ni Belinda, tapos iiyak, and that's really break Belinda's heart. Halos 3 oras na ang itinagal ni Belinda sa hospital bago tuluyang makatulog ang lola niya, and after that, nagdesisyon na itong umuwi. Natigilan lang si Belinda nang makita pa rin ang kotse ni Manager Sian doon. Manager Sian saw Belinda and immediately opened his door para lumabas. Bakit po nandito pa kayo? Gulat na tanong ni Belinda. Gabi na kasi at hindi ako mapapukali kung iiwan kita rito na alam kong magko-commute ka pa uwi. Anong oras na po? Sana umuwi na po kayo, halika na. Ihahatid na kita. Sa apartment niyo ni Lie. Tanong pa niya. Kinagat ni Belinda ang labi at tumanggo na lang. Hindi na nakipagtalo pa si Belinda dahil naisip nitong mas matatagalan pa sila kung gagawin niya iyon. You want to open the window? Napatingin si Belinda kay Manager Sian sa tanong nito. Ayos lang po. Dahil sa nalalapit na Christmas, marami ng decoration sa paligid, dahilan kung bakit hindi mapigilan ni Belinda na panuurin ang mga iyon habang dumadaan. At napansin iyon ni Manager Sian. Hindi sinagot ni Manager Sian ang tanong ni Belinda at agad niya lang binaba ang bintana. Nang makarating ay paulit-ulit na nagpapasalamat si Belinda kay Manager Sian. Nahihiya na ito dahil halos 3 oras siyang naghintay at 1:00 na ng madaling araw nandito pa siya. Salamat po talaga. And sorry sa abala. Belinda said, but Manager Sian just smiled. No worries. Sige na, pumasok ka na. Salamat po talaga. Muling sambit ni Belinda at sinubukang tanggalin ang seatbelt na suot, pero nakanguso siya nang nahirapan siyang kalasin iyon. Let me, Manager Sian suddenly said. Bago pa masabi ni Belinda na kayanan niya ay lumapit na ito at halos sobrang lapit na ng mukha nila. There, Manager Sian said nang tuluyan niyang makalas, but then Manager Sian looked at Belinda, at doon lang rumahistro sa kanya ang posisyon nila. Salamat po. Belinda tried to push Manager Sian dahil naging seryoso ang tingin nito at bumaba pa ang tingin sa labi ni Belinda, but then nanlaki na lang ang mata ni Belinda nang ailapit ni Manager Sian at patikan siya ng isang halik. Gulat man, pero ginamit lahat ni Belinda ang buong lakas para itulak si Manager Sian at tuluyang lumabas sa kotse nito. Tuloy-tuloy sanang papasok sa loob si Belinda, pero nasulyapan niya ang isang pamilyar na kotse. Natigilan siya at halos umawang ang labi niya nang tuluyan itong umalis. It's Van's car. Sigurado si Belinda na si Van iyon. Kung bakit nandito na siya kahit 5 araw ang sinabi nito na pamamalagi niya sa abroad, ay talagang hindi alam ni Belinda. Nakita niya. And Belinda is also sure about that kasi nakabukas ang bintana. Halos sumikip ang dibdib niya sa pag-aalala. Alam niyang hindi naman tulad ng ibang mag-asawa ang kasal nila, pero kahit balik-balik rin ang sitwasyon, asawa niya si Van at maling magpahalik siya sa ibang lalaki. Belinda, I'm sorry, Manager Sian said pagkalabas sa kotse. Hindi siya pinansin ni Belinda at agad na tumingin sa daan. Belinda sighed when she saw a taxi coming. Agad niya yung pinara kahit ilang beses siyang tinawag ni Manager Sian. Belinda immediately said the address of Van's house. Halos hindi na talaga mapakali si Belinda. She tried to call Van, pero hindi nito sinasagot. She even texted him, but no answer.
Belinda, Van, it's not what you think. Belinda, let's talk, please. Ni isa ay wala siyang reply. Nandito na po, mabilis na binigay ni Belinda ang 1,000 na dukat niya sa wallet at agad na lumabas. Ma'am, sukli niyo po. Belinda heard that. Sayo na po, Manong. Salamat. Mabilis na sambit ni Belinda at agad na nag-doorbell sa malaking gate ng bahay ni Van. Pagbukas ay agad siyang nakilala ng security guard. The security guard was saying something, pero hindi na nagawang pansinin ni Belinda iyon at agad lang tinakbo ang malawak na lupain ng asawa para makarating sa bahay nito. Van, tawag agad niya pagpasok sa bahay. Manang Roso Belinda kaya nilapitan niya ito. Ma'am, may problema ba? Kaka-rating niya lang po. Nasa loob po ng kwarto nyo. Sambit nito kaya agad niya ulit tinungo ang kwarto. She opened the door and then she saw Van, sitting on the sofa. Nakasandal ang buong katawan at ang ulo ay nakapahinga sa headrest ng sofa. You should just rest. Bakit pumunta ka pa rito? Mahinahong sambit ni Van nang hindi tinitignan si Belinda. Belinda couldn't stop her tears when she heard Van say that. Kahit na sobrang mahinahon ang boses niya ay kitang-kita ang pag-igting ng panga niya. Nakapikit ito, pero alam ni Belinda na may mga tumatakbo sa isip niya. Van, hindi kita niloloko. Kinagat ni Belinda ang labi ng mautal ito. Ngayong nasa harap na niya si Van ay bigla siyang natakot na lapitan ito. Nagulat din ako sa paghalik niya. Hindi ko iyon ginusto. Hindi kita niloloko. Hindi ko iyon magagawa. Napapikit si Belinda nang hindi siya tignan ni Van at nanatiling sa posisyon niya. Gusto niya itong lapitan, pero pakiramdam ni Belinda ay wala siyang karapatang lapitan ang asawa pagkatapos ng nangyari. Alam kong, napahikbi si Belinda kaya napatigil siya sa pagsasalita. Alam kong hindi tayo tulad ng mga karaniwang mag-asawa, pero maniwala ka. Layong halik, hindi ko alam na gagawin niya iyon. Hindi ko iyon ginusto. Tuloy-tuloy na ang naging paghikbi ni Belinda dahil sa mga namumuo sa kanyang isip. Gusto na ba niyang mag-divorce sila? Ayaw na ba niya kasi nakita niyang hinalikan siya ng iba? Matatapos na ba yung kasal nila? Galit na galit ba siya? Nanatiling tahimik si Van. Belinda bit her lower lip and tried to wipe her tears, pero kahit anong gawin niya ay patuloy sa pagpatak ang luha niya. Van, sorry. Kung gusto mo nang mag-divorce, ayos lang sa akin. Napapikit si Belinda nang sabihin niya iyon. Hindi ayos kay Belinda dahil sa ngayon, alam niya ang gusto ng sarili niya. She doesn't want to divorce Van. Hindi niya gusto kasi alam niya sa sarili niyang nagugustuhan na niya ito, but if Van wants that, walang rason para ipagpilitan pa niya ang sarili. Really, you are already fine if we divorce. Pinigilan ni Belinda ang sarili sa paghagulgol nang marinig niya iyon galing kay Van. Nang imulat ni Belinda ang mata ay nakita niyang nakatinginan ng seryoso si Van sa kanya. At hindi alam ni Belinda kung ano ang nasa isip ng kanyang asawa dahil masyado itong seryoso. Kung gusto mo, humihikbing sambit ni Belinda. Van sighed. I'm asking you if it's really fine for you if we get divorced now, Belinda. Mariin ang pagkagat ni Belinda sa labi niya. Hindi naman ako ang magdedesisyon kung, do you want us to divorce? Yes or no? Napahikbi si Belinda at dahan-daang umiling. I want an answer, Belinda. Seryosong sambit ni Van. Tinignan ni Belinda si Van habang punong-puno ng luha ang mata nito. Ayokong mag-divorce tayo, pero kung gusto mo, hindi naman ako, come here. Ha! Gulat na sambit ni Belinda sa narinig. Tinapik ni Van ang kondongan niya at gaya kanina ay seryoso pa rin ito. Sit here and we'll talk about what happened a while ago. Muling kinagat ni Belinda ang labi bago magsalita. And then we're going to divorce. Just sit here, mariing ani ni Van sa kanya. Dahan-daang lumapit si Belinda kay Van at naupo sa kondongan nito. Belinda couldn't help but hold Van tight. Agad na binaon ni Belinda ang mukha sa leeg ni Van habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak. So why were you with him? Bakit late ka na umuwi? Mahinahong tanong ni Van at hinayaan si Belinda na nakabaon ang mukha sa leeg nito. Pumunta ako sa hospital. Binisita ko si Lola. Hinatid niya ako sa hospital kasi nakita niya akong naghihintay ng taxi. Akala ko, nakauwi na siya noong palabas na ako sa hospital, pero nandoon pa rin siya. Tapos hinatid niya ako.
Nahirapan akong tanggalin ang seatbelt kaya tinulungan niya ako, pero nagulat ako nang halikan niya ako. Pagkwento ni Belinda sa nangyari. Van sighed after hearing that. Sorry, hindi ko naman alam na hahalikan niya ako. Sorry talaga, kung gusto mo nang maghiwalay, hindi kita pipigilan. Belinda said, pero napahigpit naman ang yakap kay Van. Akala ko ba ayaw mong mag-divorce tayo? Bakit parang gustong gusto mo? Nakagat na lang ni Belinda ang labi at tinignan si Van. Van looked at his wife at napanguso na lang nang makitang para itong bata ngayon na nagtatrantums. Punong-puno ng luha ang mukha habang ang buhok ay medyo magulo na. Ayoko, pero kasi baka gusto mo kasi baka galit ka at iniisip mong niloloko kita, na may kabit ako, umalis ako kanina after seeing that because I wanted to calm myself. Baka hindi ko mapigil ang suntukin ang mukha ng lalaking iyon. Galit ako, pero hindi sa'yo, kundi sa lalaking iyon. I saw what happened and I saw how you pushed him kaya hindi ko iniisip na niloloko at may kabit ka. Van looked at Belinda's lips and got a handkerchief sa bulsa niya. This is mine, so who does he think he is to kiss what's mine? Pinunasan ni Van ang labi ni Belinda habang si Belinda naman ay hindi maiwasang magulat habang nakatingin sa asawa. Hindi ka galit sa akin? Humihikbing tanong ni Belinda. Why? Do you want me to get angry with you? Inangat ni Van ang tingin sa mata ni Belinda. Parang batang umiling si Belinda at agad na muling ibinaon ang mukha sa leeg ng asawa. Ayoko, Belinda whispered. Hey, you have work. Wake up. Kanina pagising si Belinda, pero hindi niya gustong bumangon. Mal-alate ka na kung hindi ka pababangon ngayon. Sambit pa ni Van habang pinaglalaruan ang buhok ng asawa. Imbes na bumangon si Belinda ay niyakap niya lang ang asawa ng mas mahigpit habang hinahayaan ni Belinda ang sariling amuyin kung gaano kabanggo ang asawa. Van chuckled dahil alam din niya na kanina pagising ang asawa. Pagod na pagod ang asawa niya kagabi at nakatulugan nito ang posisyon kagabi. Baby, you have work? Bulong pa nito, pero hindi pa rin iyon pinansin ni Belinda. Belinda, this time, naging seryoso ang boses ni Van. Belinda looked at him. Ayokong pumasok. Huwag na tayong pumasok. This is the first time that Belinda said that word, na ayaw niyang pumasok. Belinda is a workaholic. Kung hindi niya kasama ang lola ay talagang sobra itong nakatutok sa trabaho, pero ngayon, after what happened, pagkatapos niyang makaramdam ng sobrang takot na baka makipag-divorce ang asawa niya, ay talagang gusto niya na lang makasama muna to. Is that how you miss me, Ham? She missed her husband, 2 days at dapat nga 5 days ang pamamalagi nito sa ibang bansa, pero totoong na-miss niya ito. Belinda is aware that it's not healthy to feel this way lalo na at wala namang kasiguraduhan ang relasyon nila, but that's what she felt. Ikaw kasi hindi mo ako na-miss. You don't even reply to my message or even answer my call. Dahil hindi nakatingin at nanatili si Belinda na nakapikit ay nagawa niya iyong sabihin. Naramdaman nito ang paghinga ng malalim ng asawa. Ilang segundong wala siyang narinig sa asawa, hanggang sa maramdaman ni Belinda ang kamay ng asawang sumuot sa t-shirt na suot niya. Humigpit ang kapit ni Belinda kay Van nang tuluyang mahawakan siya ni Van sa dibdib. Belinda can't stop from moaning when she felt Van caressing her breast. What if let's take a bath together? Van whispered, pero hindi pa nakakasagot si Belinda ay agad nang tumayo si Van at binuhat pa ang asawa. Pakiramdam ni Belinda ay hindi siya mag-asawa sa lahat ng haplos ng asawa niya. Pagpasok ay binaba ni Van ang asawa. Van removed her shirt first. He dangerously looked at his wife while also removing his shorts. Nakagat naman ni Belinda ang labi nang makita ang ginagawang paghubad ng kanyang asawa. Belinda knows that her husband is watching her, pero malakas ang loob niyang tinanggal ang lahat ng suot. Siguro naubos na ang hiya ni Belinda kagabi nang umiyak siya sa harap ng asawa kaya malakas ang loob niya ngayon. Belinda also was the first one who opened the shower. Tinutok niya ang sarili sa shower at hinayaan ang sariling mabasa. And while she was doing that, hindi maiwasang panuurin ni Van ang napakagandang hubog ng katawan ng kanyang asawa. Halos mapapikit si Van nang maalala niya na hindi pa dapat uuwi galing sa ibang bansa, but he unexpectedly missed his wife, na 2 araw pa lang ay napauwi siya agad.
He kissed his wife torridly and pushed her into the wall habang ang tubig ay patuloy na dumadaloy sa mga katawan nilang dalawa. Pati ang pagkauhaw sa halik ay nararamdaman na niya. Dahil nasasanay na siya sa halik ng kanyang asawa ay nagagawa na ni Belinda na sagutin ang bawat paghalik nito, but Belinda wanted to do something. Siguro dahil gusto niyang bumawi dahil hinayaan niyang mahalikan siya ng ibang lalaki. Mula sa mga kamay ni Belinda na nakapulupot sa batok ni Van ay bumaba iyon papunta sa balikat ni Van. They were both busy kissing each other, but Belinda's hands were busy with something. Sa pagsisiping nilang dalawa ay si Van na lang ang palaging nagpapaligaya kay Belinda, kaya may gusto itong gawin na hindi niya alam kung makakaya ba niya o mapapanindigan niya. Nang marating ni Belinda ang gusto niyang hawakan ay napalayo si Van at gulat na napatingin sa kamay ni Belinda. "Baby," Van whispered to Belinda while looking at Belinda's hands on his thing. Nilapit pa ni Belinda ang mukha at hinalikan si Van ng isang beses bago tignan ito ng mapunggay na mata. "Sorry for letting another man kiss me," Belinda whispered also habang sinusubukang itaas-baba ang pagkakahawak sa pagkalalaki ng kanyang asawa. Umawang ang labi ni Van habang sobrang bilis na ng paghinga. "I really want to make it up to you," Belinda drunkenly said and really out of her mind. Lumuhad siya at talagang nanlaki na ang mata ni Van. Before Van could react, tuluyan nang dinilaan ni Belinda ang pagkalalaki ni Van. Van exhaled and inhaled. Halos humigpit ang hawak ni Van kay Belinda, but he make sure na hindi nito masaktan sa hawak niya. Naalala ni Belinda ang sinabi ni Leah. She didn't know what exactly to do, but based on what Leah usually said, this is how you do it. Malaki ang pagkalalaki ni Van at hindi alam ni Belinda kung kakayanin ba niya iyon, but still she tried. She tried because she wants to pleasure Van so much. Sinubo niya ang pagkalalaki ng kanyang asawa at hinayaang masagad sa lalamunan niya kahit na medyo naduduwal siya. Nilabas-pasok niya sa bibig ang pagkalalaki ni Van habang nakatingala at nakatitig si Belinda sa kanyang asawa. Naubos ang oras ni Belinda at Van sa loob ng kanilang kwarto. They spent the time together and neither of them got bored. Sa sumunod na araw ay bumalik sa trabaho si Belinda at napagdesisyonan na kausapin ng masinsinan si Manager Sian, pero bago niya tuluyang madesisyonan iyon, sinabi niya muna kay Van ang plano at pumayag naman siya. "Belinda, about last night, Manager Sian, I have so much respect for you. Magaling kang manager ng department, but what you suddenly did is not really that good." "May asawa akong tao, Manager Sian," mabilis na sambit ni Belinda. Hindi gaanong pumapatol si Belinda lalo na tuwing may away at sagutan, but Belinda knows when to talk. "And kissing me even though you know that I am a married person is really making me disrespectful," Belinda seriously said. Hindi na niya hinayaan si Manager Sian na magsalita at agad na siyang lumabas. She shouldn't be like that kasi baka ito pa ang rason baka mawalan siya ng trabaho, pero hindi hahayaan ni Belinda na hayaan na lang ang nangyari, lalo na at iba ang naging takot ni Belinda noong gabing iyon. Belinda even cried because she was afraid that Van would think that she's cheating on him. Laking pasalamat na lang at hindi naman ganoon ang inisip ng asawa. Akala talaga nito ay makikipag-divorce na ito dahil sa nangyari. Kinagabihan ay inuwi ni Belinda ang ilang trabaho niya na kailangan niyang tapusin. Sa isang araw pa lang kasi na pag-absent niya ay talagang napuno na siya ng gagawin kaya kinailangan talaga niyang luwi ang iba. "Let me help you." She was busy with her work when her husband Saturday beside her and said that agad pinahinga ni Van ang kamay sa likod ng upuan na pinagsasandalan ni Belinda sa katinignan ng ginagawa ni Belinda, "Hindi na. Kaya ko na ta, let me see this." Hindi pinakinggan ni Van ang asawa, tinignan ni Van ang ginagawa ng asawa saka ito tumango, "Okay. I think I know this. Ako na ang tatapos. You are tired so let your husband do it for you. Magpahinga ka na." Tinapik pa ni Van ang balikat niya. "Lay your head here. I'll finish this," Van said. Umawang ang labi ni Belinda. Kinuha na ni Van ang hawak nitong iPad, pati ang mga lapis at papel ay hinailan niya at nilapit sa harap niya. Belinda looked at her husband when he started doing Belinda's work. "Pagod ka rin naman, ah. Ako na riyan," Belinda still tried to say that, but Van just kissed her on the lips. Isang buntong hininga na lang ang ginawa ni Belinda at agad na inilagay ang ulo sa balikat ng asawa.
Sumandal pa ito at tinignan niya ang ginagawa ni Van. Puros mangha na lang tuloy ang ginawa ni Belinda nang magawa ni Van ang lahat ng sobrang organized at nagmukha pa nga itong perpekto. The whole week was really smooth for Belinda, na hindi niya akalain na mangyayari sa buhay niya. Van always helps her when she needs something. It was Saturday when Chrysel suddenly invited everyone to the bar. Nagkatinginan pa si Leah at Belinda nang pati sila ay inimbita ni Chrysel. Anong nakain mo at pati kami ay iniimbita mo? Leah can't help but say that. Come on. Nagbabagong buhay na nga ako tapos gaganyan ka pa. Sumama na kayo, sagot ko naman lahat. Minsan lang to kaya sumama na kayo. Muling nagkatinginan si Belinda at Leah sa narinig. They still don't believe that Chrysel is really inviting them gayong alam naman nila na sobrang init ng dugo ni Chrysel sa kanilang dalawa. But then when all of their co-workers are going, agad namang pumayag na rin si Leah lalo na at wala silang pasok kinabukasan. Hindi pa kasi ako nakakapagpaalam sa asawa ko kaya hindi ko alam kung makakasama ako, Belinda said nang napunta sa kanya ang tingin ng mga kasamahan. Siya na lang kasi ang hindi nakakapagdesisyon. Come on, call him now. Ano, hindi kanya papayagan. Mabilis lang naman to at saka sasabihin ko ulit, minsan lang to. Belinda sighed and looked at her phone, then next, she looked at everyone who was waiting for her answer. Tawagan mo na. Papayagan ka naman siguro, mahinahon na sambit ni Leah. Okay, tatawagan ko lang. Saang bar ba at para masabi ko rin sa kanya? Chrysel immediately said kung saan silang bar pupunta. Tumayo naman si Belinda para tawagin si Van. 2 ring pa lang ay sinagot na niya ito. What is it? Do you need anything? Belinda didn't know exactly where Van's office is or even what floor he is, pero alam niyang busy ito dahil minsan ay pati sa bahay ay may tumatawag sa kanya tungkol sa trabaho. Nag-aaya kasi ang mga ka-department ko mag-bar. Ayos lang ba kung sumama ako? Leah is also there with them. Alam ni Belinda na kung hindi siya papayagan ni Van ay talagang hindi siya pupunta lalo na at hindi naman kasi umiinom ng alak si Belinda kaya wala rin siyang gagawin doon kung hindi ang tumunganga. If you want to go, you can go. Just please text me the address, para makasunod ako pagkatapos ng trabaho ko. Napanguso si Belinda. Hindi nila alam na mag-asawa tayo, Baka mamaya lapitan mo ako, Belinda said that made Van chuckle. Hanggang ngayon kasi ay iniisip ni Belinda na baka tuluyan silang mawalan ng trabahong mag-asawa kapag nalaman ng iba ang relasyon nila. Bakit ba kasi may mga rule pa tungkol sa bawal ang magkarelasyon na magkatrabaho? Don't worry, pupunta ako, pero mauupo lang at papanoorin ka. Hindi ako lalapit. Sir, Ma'am Zai is calling you, pakisagot daw po. Belinda suddenly heard that mula sa kabilang linya. Hindi pinansin ni Belinda dahil iniisip nitong tungkol ito sa trabaho. Oo nga pala, Van, I'm sorry, I still have something to do. Can I hang up this? Napanguso na lang si Belinda nang marinig yun. Okay, I'll just text you the place. Napakurap-kurap na lang si Belinda nang marinig ang pagkaputol ng tawag. Sandaling nagtaka si Belinda, pero sandali lang iyon at agad din namang isinawalang bahala. Siguro ay talagang napaimportante lang ng trabahong iyon. Mag-iisang oras pa lang ay halos malasing na ang lahat. Even Leah is also drunk at pasayaw-sayaw na rin. Si Belinda lang ang kaisa-isang nakaupo at walang inom sa lahat. Ang pinagpasalamat lang ni Belinda ay nang sabihin ni Chrysel na hindi sasama si Manager Sian sa kanila. Ang huling usap kasi ni Belinda at Manager Sian ay tungkol doon sa nangyari pa, at sa mga sumunod na araw nga ay hindi na kailanman pinatawag ni Manager Sian sa opisina si Belinda kahit na tungkol sa trabaho. Belinda, bakit ba ang killjoy mo? Look at Leah, game na game, oh. Nag-enjoy pa, ikaw. Anong balak mo, girl? Chrysel suddenly Saturday beside her. Nakainom na si Chrysel, pero mukhang hindi naman ganoong kalasing gaya ng iba pa. Hindi lang talaga ako sanay sa mga ganito, sambit na lang ni Belinda na agad namang inirapan ni Chrysel. Ang boring mo. Here, try this one. Isa lang. Mabilis na umiling si Belinda nang kunin ni Chrysel ang isang basong may alak na nasa lamesa. No, hindi ako umiinom, inis nang umiwi si Chrysel kay Belinda. Really? So anong ginagawa mo rito? Manood ng mga lasing.
Come on, try this one, Belinda. Kaya ayoko sa'yo kasi masyado kang killjoy at seryoso sa buhay. Buti nga at natatagalan ka ni Lie sa ganyang ugali. Muling inilapit ni Crizel ang baso kay Belinda. Isa lang. Kung iinuman mo to, I will let you do whatever you want. Kahit magdasal ka dyan ay hindi na kita papakialaman, basta drink this one. Nakagat ni Belinda ang labi at tinignan ang basong binigay ni Crizel. Para matigil na si Crizel sa pangungulit sa kanya, kinuha niya na lang iyon at ininom, pero halos malukot ang buong mukha ni Belinda nang malasahan kung gaano ito cup-ate at sobrang sama sa panlasa. Crizel laughed. Oh, my God! It's really your first time. Seriously? Natatawang sabi ni Crizel dahil kanina ay iniisip nito na hindi totoong hindi umiinom si Belinda, but when Crizel saw Belinda's expression after drinking that, napagtanto niyang totoo nga na hindi ito umiinom ng alak. Ang pangit ng lasa. Napapapikit na sambit ni Belinda. Sa una lang yan. Hanggang tumatagal, medyo masasanay ka na. Ano, gusto mo pa? Crizel said, but then after saying that, Crizel looked at Manager Sian. Isang tingin ay agad na nagkaintindihan silang dalawa. Ang sinabi ni Crizel kanina sa mga kasamahan ay hindi makakapunta si Manager Sian, but the truth is, he is here, pero nasa ibang lamesa. At ang totoo, hindi naman si Crizel ang magbabayad ng lahat kung hindi si Manager Sian. Tinaas ni Manager Sian ang baso kay Crizel and mouthed a word very good. Noong una ay parang wala lang ang nainom ni Belinda, pero ilang sandali ay halos mahilo na siya at parang namanhid ang ilang bahagi ng katawan niya. Crizel looked at Belinda. Ang binigay ni Crizel na inumin ay may halong drugs. The truth is, Crizel didn't want to do this. Pero wala siyang magawa nang utusan siya ni Manager Sian at pangakwan ng isang promotion. Crizel is the breadwinner of her family. Kahit anong kayod niya, hindi pa rin sapat ang sahod niya kaya halos gawin na niya ang lahat para magpapansin sa mga mayayaman sa Riva Company. And because Manager Sian is also rich, she tried na magpapansin sa kanya kahit na hindi naman niya ito gusto. Crizel knows na hindi naman dapat ganoon ang solusyon niya, but she can't do anything but to do that for the sake of promotion and money. Tinignan ni Crizel si Belinda nang makita ang panghihina niya. She hates Belinda so much kasi kahit na walang gawin ay napapansin siya ng karamihan, lalo na ni Manager Sian, but even she hates Belinda, labag sa kalooban niya ang gawin ito. Tumunog ang phone ni Crizel at napapikit ng mariin sa nabasa. Manager Sian, get Belinda. Magkita tayo sa parking lot. Nang inag ang kamay ni Crizel, pero nang tignan niya si Manager Sian ay napapikit na lang siya. Crizel looked at Belinda na tuluyan nang yumapekto ang drugs. Nasa dance floor na si Lia at pati ang mga kasamahan nila kaya pwedeng-pwede na niyang dalhin si Belinda sa parking lot nang walang nagtatanong. Belinda wanted to say something nang hilahin siya ni Crizel para tumayo, pero walang lumalabas sa bibig niya. Namamanhid ang halos lahat ng katawan niya at pinagpapawisan. Hindi umiinom si Belinda, pero alam niyang hindi naman ganito kalala ang epekto ng isang baso ng alak. Where are we going? Leon ang gustong itanong ni Belinda nang maglakad sila paalis ng lugar na iyon. Sorry. Belinda was already hearing her own heartbeat sa sobrang lakas, but even though it was so loud, she heard what Crizel said at pati ang takot at panginginig sa boses ni Crizel. Sinubukang imulat ni Belinda ang mata kahit nahirap siya nang may humila sa kanya. Nagulat na lang si Belinda at sinubukang kumawala sa taong humila sa kanya nang makita kung sino iyon. Manager Sian. Parang lantang gulay ang katawan ni Belinda, dahil kahit anong pilit nitong igalaw ang sarili ay walang nangyayari, until Belinda just cried. What's happening? What is this? You can go now. Mag-a-announce ako sa Lunes tungkol sa promotion mo. Belinda heard that from Manager Sian. Belinda looked at Crizel at kitang-kita ni Belinda ang halo-halong ekspresyon sa mukha ni Crizel. Belinda looked at Crizel at sinubukang humingi ng tulong gamit ang mata. Pero, Manager Sian. Ano bang gagawin mo kay Belinda? Just go, Crizel. Your part is done. Pagkatapos naman nito ay ako na ang maghahatid sa kanya. Malayo ang naging klase ng pananalita ni Manager Sian sa karaniwang ginagamit nito. Crizel sighed and nodded.
Tuloy-tuloy ang luha ni Belinda nang makita ang unti-unting pagtalikod ni Crizel at pag-alis. Hindi. Until Belinda saw herself in Manager Xian's car. Finally, I can do what I want to you. Halos mandiri si Belinda sa narinig. Malayong malayo sa nirerespeto niyang manager ang nasa harap niya ngayon. Sinubukan ulit ni Belinda na gumalaw, pero walang nangyari. Napahagulgol na lang si Belinda nang hawakan siya ni Manager Xian sa mukha, sunod ay sa ilong at bumaba sa labi ni Belinda. Come on, huwag ka nang umiyak. Masasayahan ka naman. Matagal na kitang pinagnanasaan, alam mo ba iyon? I was even so happy when I learned na nag-cheat ang boyfriend mo, but then, it made me angry to hear that you married an unknown person. He is also on drugs. Halos panghinaan na ng loob si Belinda nang mapagtanto ang bagay na iyon. When Manager Xian already tried to kiss Belinda, hindi natuloy nang may bumasag ng bintana sa mismong driver's seat. Van immediately unlocked the door when the window broke. Inisang hila nito si Manager Xian at pinagsusuntok. Mas lalong napahagulgol si Belinda nang makita si Van. Hirap na siyang imulat ang mata niya, pero bago tuluyang mawalan ng malay si Belinda ay nakita nito si Crizel sa likod ni Van. Crizel immediately went to Belinda habang umiiyak na din. I'm sorry, Belinda. Sorry. That was the last thing Belinda heard before everything became black.